charot kayo. Diyan, alam nyo, nag-enjoy po ako sa Taiwan trip namin. Kasi, it's the first time, eto, no, you know, I'm a parent, no. I have a daughter, no. And, siguro dahil lumaki ako sa lifestyle na walang-wala kami nung bata ko, no. My mom did everything she can para itaguyod kami. Hindi kayo mayaman, pero hindi kami nagutom, no. Ginawa na nanay ko ng paraan yan, araw-araw kami kumain, no. Kaya medyo kapos kami nun. So pag nagkaroon ka sa buhay, spoiler ka, no. So I just like, you know, giving my what I can to my daughter. So my daughter, ganito kwento niyan. Ikukwento ko sa inyo. Ang unang may lakad diyan ay yung boyfriend ng anak ko tsaka yung magpinsan niya. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo to. Ang may lakad talaga ng Taiwan, yung boyfriend ng anak ko, tsaka yung mga pinsan niya. Ngayon, we were in Shanghai nung nabuo nasa Shanghai kami ng anak ko noon. Nung nabuo yung plan na yan. And I also wanted to take my daughter to Taiwan. Sabi ko sa kanya, ano kaya sumama tayo sa boyfriend mo? It was a joke. It's in passing. So biniro ko siya. Actually ayaw ng anak ko kasi nga lakad nga ng boyfriend niya sa mga pinsan niya. So I don't want to be included, no. Tsaka syempre nakakaya, no. Hindi ko naman generation 'yon. Alright? Now, according to my daughter, 3 times siya, 3 beses ko siyang biniro sa part na 'yon. Sabi niya, nakakatatlong ulit ka nang nag-joke sa akin na gusto mo pumunta ng Vietnam. I-book na natin 'yan. Sama na lang tayo, magkita na lang kami ni boyfriend doon, may lakad tayong dalawa magtatay, may lakad sila magpipinsan, sabay na lang tayo doon at least magkita kami. Siguro dahil magjowa sila, gusto nila yon, di ba? So sabi ko sa kanya, okay, let's do that. Ngayon, mga kaibigan, in the same space of time, nung time na yon, si David, anak ni Cara, paalis din, papuntang Taiwan with friends. Sabi ni Cara sa akin, kailan kayo pupunta ng Taiwan? Sabi ko sa ganitong araw. Sabi niya, sige, andun rin si David noon. Bantayan mo na lang siya kasi kasama niya yung mga friends niya para hindi ako kinakabahan. Sabi ko, okay. So, sabi ko, teka lang muna. So, pag lalabas sila Klong tsaka yung mga group ng boyfriend niya para maglakwatsa, may iiwan ako. Pag lalabas sila David, may iiwan ako nang ako lang mag-isa. Anong gagawin ko doon ng 4 na araw? Ito nga. Sabi ko kay Cara, sama ka na lang din. Sabi niya, ha? Sige na, sumama ka na. So, ang ending, sumama po siya. So, andun si Klong, andun si David, andun ako, andun si Cara. Sabi ko, isama mo na rin si Kayla. So, kaya na-enjoy ko kasi kumpleto kami. Andun si Kayla, si David, si Klong, si Cara, ako. So, kumbaga parang, you know, family trip ng buo na kami-kami with some friends and, you know, barkada ng ano. So, na-enjoy ko yung part na yun. Na-enjoy ko talaga. Although nakakapagod kasi driver ako ng ilang araw. Diba? So I tried not to influence yung mga lakad nila, but I was in their service. So ako nag-drive ng ilang araw sa grupo ng pinsan ng boyfriend ng anak ko. Ako nag-drive ng ilang araw dun sa one day lang naman dun sa kaibigan naman ni David. So I guess, no? So, na-enjoy ko yun, no? Isang hotel lang kami nilagyan ng Cara, ang kasama niya sa hotel, si Kayla, silang dalawa. Kami ni Klong magkasama sa hotel, yung boyfriend ni Klong at mga pinsan, ibang hotel, no? Like several blocks away. Sila David and friends, ibang hotel din. So, hati-hati kami. Magkakalayo kami. But in the same vicinity, si Mending, Taiwan. Hindi ko kasi first time sa Taiwan, guys, no? Nung unang punta ko sa Taiwan, sobrang init, ang init ng ulo ko doon, 'di ba? Nung unang punta namin ni Gandang Cara, nung pinunta namin yung Chongqing University, yung saan si Daoming, yung F4. Hoy, hello sa JM, nandiyan ka pala. Hello sa Pang. Ngayon naman, sobrang lamig, pusang gala, ang ginaw talaga. Oo. Ang ginaw. Sobrang ginaw. Although matibay ako sa ginaw, pero ang ginaw pa rin, oh. Bukas ng gabi po, alis po ako ulit. I'm flying to another country nang mas malamig naman yung pupuntahan kong bansa. So, probably wala ako bukas. Alright? I'll probably be out again
tomorrow night. Di ko alam kung kaya ko mag-live bukas. I'm flying to another country. That's the entire idea po. Yan po yung idea kung bakit ako nag-podcast. No? Kaya tinanggap ko na wala na ako sa radyo. Parang nagagawa ko gusto ko. Ang balak ko nga pag aalis ako bukas ng madaling araw papunta ng ibang bansa. Pagbalik ko, magpapahinga ako ng 1 or 2 days, aalis ako ulit papunta ng ibang bansa. Okay ba yun? Asia lang naman. Sa mga nagsasabi sa akin na, grabe yaman mo naman. Diba? Mga kaibigan, I have worked for 8 years sa Energy FM. Okay naman sweldo ko doon. Okay? Okay naman sweldo ko doon. At 14 yata or 13 years ako sa Love Radio. Kahit pa paano may naitabi naman ako. So kung gusto ko po na magliwaliw, dahil tuloy-tuloy ako nagtrabaho, deserve ko naman siguro, di ba? Deserve ko naman. Di ba? Kumbaga, pagkakataon ko naman na mag-travel. Contractor yan. Sorry. Lahat ng pinanggagastos ko sa travel ko, pinagpaguran ko dugot pawis yan. Kaya huwag mo akong pinagbibintang contractor, tigilan mo ako, baka ma-block ka dito, uy. Pinagpaguran ko yan, guys. Ano for support niyo naman ako. So, thank you. Diba? Lahat yan, guys. So, I wanna go places. Kaya nga, di ba, nagluwa ko. Remember, I got myself a camera na ginamit ko lang din sa pag-picture sa Kilaklong, Kilakara. Nagluwa ng kaunti, no? So, if I wanna go back to radio, guys, I have several offers naman. Okay naman ako. No? I have several offers naman. So, I wanna go back when I wanna go back. I wanna travel when I wanna travel. Yung nanay ko, sana gusto kong dalhin somewhere. Kaya lang, hindi niya man maiwan yung mga aso niya.